I highly suggest na magtapos ka ng 4 years college. Bukod kasi sa, syempre meron kang qualification, it will open more opportunities for you compared sa itinigil mo sa 2 years na college. Tayo sa pangalawa mong tanong. Sabi mo dito, tanong ko na din po sir, if ever pwede ako makakuha ng trabaho sa airlines, tulad po ng flight attendant cabin crew, need ko pa magtapos ng 4 years college. Alright. So, sa employment environment sa Pilipinas, very normal na ang companies ay magre-require na dapat ikaw ay degree holder. No? Ibig sabihin college graduate ka to become or to be qualified for a position. Yan yung parang norm sa Pilipinas. So sa pagiging flight attendant, cabin crew, before kailangan na ikaw ay makapagtapos ng 4-year course. But recently, if I'm not mistaken, Cebu Pacific, through one of their content creators na flight attendant, binanggit doon na kahit senior high school graduate is pwede na mag-apply to become a flight attendant. Which is, thinking about it, kasi pag ang equivalent ngayon ng senior high school graduate is doon sa curriculum before, yung maabutan ko, ay second year college. So, even back then, kahit pa paano ay nagiging qualified na yung mga taong nakatapos ng at least 2 years of college. So it makes sense na kahit senior high school graduate ay pwedeng mag-apply sa pagiging flight attendant. So paki-verify na lang yung information na ito sa Cebu Pacific or sa kahit anong airline if tatanggapin nila ang senior high school. Anyway, 4 years college, may binanggit ka pa dito, ay hindi po ba pwede mag-apply kahit 2 years, 3 years lang po yung natapos. Alright. So, dun sa sinabi mong pwede mag-apply, pwede mag-apply. Wala namang magpigil sa iyo na sumubok. In the first place, wala namang mawawala sa iyo. Madadagdagan ka pa nga nun kasi magkakaroon ka ng experience in applying for a job. Lalo na kung umabot ka sa interview phase, napaka-halagang experience yun na maramdaman mo kung paano yung pakiramdam na ini-interview ka, yung mga tanong na sasagot mo kahit kabado ka, napakahalagang experience yun. So, ayan pwede kang mag-apply. Pero I highly suggest na magtapos ka ng 4 years college. Bukod kasi sa, syempre meron kang qualification, it will open more opportunities for you, compared sa itinigil mo sa 2 years na college. Maikwento ko lang di ba nabanggit ko kanina na galing ako sa Airlink. So nag-aral ako sa Airlink, hindi ko tinapos yun. Or hindi ko natapos. Hindi ko tinapos yung course na yun. Bakit? Dahil nakulangan ako ng finances. Nakulangan kami ng finances. Isang requirement sa BS Aviation Major in Flying na course is para makagraduate ka, matapos mo yung required na flying hours. So, time na yon, 4th year, 1st SEM, wala pa ako sa kalahati ng required na flight hours. So, ibig sabihin, hindi na talaga ako makakagraduate pagdating ng March ng taon na yon. So, napagdesisyonan ko na hanggang 4th year, 1st SEM na lang ako. Hindi na ako mag-enroll sa 2nd SEM na kung tutuusin, isang SEM na lang, tapos na sana. Napagdesisyonan ko ng hindi ituloy dahil hindi rin naman ako makakagraduate. At masasayang lang yung ipang-tuition namin sa next na SEM na yon. So, nag-drop out ako. Yes. That was 2007.
2007 na nag-drop out ako sa college at nagtrabaho ako sa call center sa Makati, and that went on for a year, for the second year. Tapos nung magsa third year na sana ako sa call center, no, naramdaman ko na iba pa rin na meron kang degree, no, na nakatapos ka ng college. At syempre, yung buhay ko sa call center noon ay malayong-malayo sa aviation. Ang account namin noon sa call center ay directory assistance. So yun yung sa Amerika, tatawag yung customer sa amin, maghahanap ng phone number, then i-connect namin si customer dun sa phone number na yun. So yun, directory assistance. Malayong malayo sa aviation, di ba? Kaya nagpursige ako na bumalik sa college. And this time, bumalik ako sa MATS. Kinuha ko ulit yung BS Air Transportation. From there, ako na nagtustos ng sarili kong tuition. Kasi nahiya na rin ako sa parents ko noon eh. Na napag-aral na nila ako before sa gusto kong course. Tapos ako lang yung sumuko, naghinto. It doesn't make sense, or para sa akin ay sobra na kung pati yung pagbabalik ko sa college sila pa din. So tinuloy ko pa din yung pagiging call center agent ako habang nag-aaral. So yan sa PATS. So awa ng Diyos, nakatapos tayo within 2 years lang, kasi na-credit naman yung mga kinuha ko sa Airlink noon. Kahit pa paano magkapareho lang yung subjects ng BS Air Transportation at nung BS Aviation. So kahit pa paano na nakatulong yun na makredit yung ibang mga subjects. At syempre nung nakagraduate na ako, doon naman ako nakakuha ng opportunity to be hired sa Philippine Airlines, sa PAL. Doon na nag-start yung aviation career ko. So, kung hindi dahil sa pagpupursige ko na makakuha ulit ng degree, so hindi ako makakarating sa sitwasyon ko ngayon, sa kinatutungtungan ko ngayon. So, ganun siya ka-importante, no? Yung 4 years degree. I understand na para sa iba ay kumbaga parang tinuturing nila ito as what waste of time, kasi sabihin nila na yung mga pinag-aaralan naman sa college is hindi ganun ka-applied, o hindi masyado na-apply sa real world, no, o sa outside of school. Kaya tinuturing nila yung college na parang scam lang yan, wala ka naman matututunan dyan. I strongly disagree with that. Iba pa rin yung training, yung learnings, experience na makukuha mo sa college life. At hindi mo man or kokonti man yung mga maya apply mo from the lessons, pero yung pinaka-experience, maya apply mo yun sa labas, sa pagka-graduate. So marami pa ring benefits to having a degree. So bukod sa it will open more doors for you, more opportunities. It will bring you more confidence sa interaction sa ibang tao. Kung maaalala mo, kapag nag-defense ka ng thesis mo, parang interview na rin yan. So yung experience na yun, napakaganda, napaka-importante. Alright, so to answer this question, yes, kailangan mo magtapos ng 4 years college. I highly recommend that. Alright, so punta tayo sa last question mo. Gusto mo maging piloto? Need mo pa ba mag-enroll, mag-take ng 4 years aviation school? Kunwari natapos na yung hospitality. Okay, so hindi ka na magsisimula ulit sa first year. Yun yung kagandahan sa pagpipiloto. Kahit anong natapos mong course, 4-year course, or you get a degree, either Bachelor of Science degree man yan or Bachelor of Arts degree, pwede ka maging piloto. Kasi nga, hindi naman prerequisite na nag-graduate ka. Ang requirement na you have to be a graduate is from the airline company side, no? Na yung mga airlines natin. So, nire-require nila na ang isa ay graduate. So, yun lang yung purpose kung bakit kailangan mo magtapos ng 4-year course. But in the pilot training itself, hindi na yon kailangan.
So paano ba ang sistema, paano ba ang, ano matawag ito? Stages, phases, sige, parang ganon, ng pagiging piloto. So, kunwari, graduate ka na, no? Graduate ka na ng 4-year course. And then, you have the means, you have the budget to enroll in a flight school. So, magsisimula mo na yan. Ang unang goal mo dyan ay makapag solo flight ka. So, makakuha ka muna ng student pilot license. So, pag nakakuha ka na ng student pilot license, it happens usually within yung program mo to become a private pilot. Alright? So, pagkakuha mo student pilot license, ang next goal mo is to debut sa solo flight mo. So, ang next na doon, private pilot license. And then next na doon, commercial pilot license. Next na doon, instrument rating naman. So, maraming exams, maraming licenses na kailangan mong daanan. So, gaano katagal yon? It depends on the availability ng flight training mo, kung gaano ka-regular na lumilipad. And that will depend sa school na pinasukan mo, kung gaano sila kalaki, kung paano yung aircraft to student to instructor ratio nila. Baka kasi yung ibang schools na mapuntahan mong school, mura nga, pero kukunti lang yung aeroplano, kukunti lang yung instructor, tapos marami kayong estudyante. Ibig sabihin, mahaba yung paghihintay, yung waiting time nyo to fly. So, mapapahaba nun yung whole duration ng inyong pilot training. So, ayun yun yung parang pinaka-phases. I'll make another video detailing kung ano yung mga particulars dito sa phases na ito. So, ang doon, student pilot, and then magiging solo, you earn your bronze wings solo flight, first solo, and then private pilot, and then commercial pilot, and then instrument rating. So, yun. And then, matapos mo yung CPL and then IR, you'll have at least around 175, 200 hours flight time. So, yun yung pinaka-goal. Pero ang tanong dyan, tapos mo na yung 200 hours, meron ka na nun, meron ka na ring licenses, CPL and IR. Pwede ka na bang, or qualified ka na ba na mag-apply sa mga airlines? Yan naman ang pag-uusapan natin sa susunod na vlog. Dahil mapapahaba na itong vlog natin na ito, focus muna tayo dun sa mga questions ni Taisuke. And pag-uusapan natin sa next video yung tanong na iyon. Qualified ka na ba to apply, to be accepted sa airlines after mo matapos ang iyong flight training? So, yan. Okay, so to recap, sa questions ni Taisuke, una, tinanong niya, pwede ba siya makapagtrabaho sa airlines kahit hospitality yung natapos niyang course? Sagot dyan, yes. Pangalawa, tanong ko na din po if ever pwede pa makapasok na trabaho sa airlines, need po ba tapos ng 4-year college? Ang sagot dyan ay yes din. Tapos, yung last na tanong niya, need pa din ba niya mag-enroll, mag-take ng 4 years aviation school after niya mag-graduate doon nga sa hospitality course na iyon? Ang sagot dyan ay hindi na. So, ang pagpasok mo sa flight school ay another curriculum yon. Hindi mo na kailangang, hindi ka dyan magdo-double degree. Yun ang ibig sabihin. Alright? So, maraming salamat sa question mo, Taisuke. At maraming salamat din po sa inyong panonood. Okay. So, sa mga susunod ko pa pong video, sasagot ako ng mga ganitong klaseng tanong kasi nare-replyan ko naman kahit papano ang inyong mga questions sa mga videos ko. Pero feeling ko napakaiksi, Hindi kasya sa 150 character count yung mga gusto kong isagot sa mga questions ninyo. Kaya gagawin ko na lang siya ng separate video. Okay. So, ayan po, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo po itong video ko, paki-like naman po itong video, paki-share na rin sa inyong mga kakilala, kaibigan, kapamilya. Comment nyo na rin po yung inyong reaction, yung inyong question, kahit violent reaction, para masagot ko po, at matulungan ko po kayo sa inyong mga katanungan. Kung gusto niyo po ng mga ganitong content, follow niyo na rin po ako sa aking mga social platforms,
dito sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, at syempre dito sa YouTube. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Muli po, ako po si Flight Dispatcher Nat. Safe flight.